noon sinabi sa ama bago sila naghiwa-hiwalay para surprise daw. Kakalbuhin kita, Lucas, kapag pinaiyak mo sa diyan. Naitikom niya ang labi sa sobrang inis. Napaisip tuloy siya na baka dumaan na muna sa babae at umisa kasi matagal na mawawala. May iwasan ba niyang hindi mag-isip ng ganoon naman talagang asawa niya? At kahit naman talaga sa ang anggulo tingnan maganda naman siyang hindi hamak sa mga babae ni Lucas. Gago lang ang asawa niya. Marahas niyang itinulak ang pinto ng banyo. Inisa-isa niyang salansanin ng mga gamit doon kahit na nabubwisit siya. She doesn't have any choice. She loves Diane and so it's better to fake a smile for her daughter. At aaminin man niya o hindi ay parang gusto din niya itong bigyan ng pagkakataon. Habang tumatagal ay dumadagdag ang porsyento ng kanyang desisyon pero paano ngayon? Tulad nitong hindi iyon tumutupad sa pangako. Siguro nga nabigyan na niya ng pagkakataon dahil pumayag na siya. Kasing magsama sila sa iisang bubong. Tapos ngayon mimintis na yata kaagad ang buwisit. Pagkatapos niyang maikabit ang freshener sa holder ay tinanggalan niya ang shower curtain. Hindi pala nila napalitan kaya naghalungkat kaagad siya sa loob ng cabinet ng banyo. Saka siya umakyat sa mababang stool na nasa tabi ng tub para alisin ang pagkakasabit ng kurtina. At sa tangkad niya ay talagang hirap pa siya na abutin iyon. Shit! Inis na mura niya nang hindi niya mahila nag-iisang lock ng kurtina hanggang sa may magtanggal na lang noon sa sabitan. Nabawi pa niya ang kamay dahil hinawakan nito ang kamay niya. Kaagad siyang lumingon at mukha ni Lucas ang nasa likuran niya. Nandito na ang Hudyo. Nakapasok na naman ito kaagad nang walang ingay. Kumalik pa ang gago sa likod niya habang nakangisi na naman. Hawak-hawak nito ang binti niya. Waring inaalalayan siya pero may kasama na din malamang na pangmamanyak. Ikabit mong kurtina mo. Matangkad ka naman eh. Mata rin isang bulat niya dito na natawa lang ng mahina. Isinaksak niya sa dibdib nito ang bagong shower curtain pero hindi man lang kinuha kaya nalaglag sa sahig. Pababa na sana siya ng stool nang kargahin siya nito at iniipit siya sa pader. Lucas, ano ba? Amil niya pero hindi siya makaalis. Mariin ang pagkakasandal niya sa pader at wala siyang magawa kung hindi ang kumapit sa balikat nito dahil mahuhulog siya kapag binitawan siya ni Lucas. Tom, why is he so towering? Kaya pa siya nitong iangat sa sahig na sobra. Well, kasi siguro hindi hamak na matangkad talaga ito kaysa sa kanya. At mabilis talaga ang walang hiya. Halatang bihasang-bihasa sa babae kung paano ang gagawin para hindi makatakas. Dahil pa niya isang daga na na-trap sa lungga. Now, try to skip, babe. Tila nagahamon pang sabi nito habang nakatitig sa mukha niya. Mabuti na lang at naka-cotton short siya kung hindi ay pantesanan niya sa salubong sa katawan nito. Huwag mo kong hamunin. Pakawalan mo ako. Gago ka. Iniwan mo yung anak ko sa labas. Pinalo niya ito sa balikat pero parang manhid yata ito. Nasa loob na siya. Binilhan ko pa kasi siya ng laruan kaya nilate ako. Paliwanag nito at pinapasadahan na ng nakakatunaw na tingin ang kabuuan ng mukha niya. Kumiwal-kuwal siya nang iakyat nito ang isang hita niya paakyat sa bewang nito. Damn you, Lucas! Papatayin kita kapag nakawala ako! Banta niya rito pero tumawa lang ito ulit ng mahina. Ang taray talaga ng asawa kong maganda. Anitong nakatitig sa mukha niya. His voice has a tint of sincerity when she glanced at him. Kahit na ang mga mata nito ay malamlam na naman. You're the most beautiful. Do you know that, babe? Halos mamungay ang mga mata nito sa pagbibitaw ng compliment sa kanya pero napapaisip siya kung ilan na silang nabola ng salitang iyon. Her eyes dilated as a sign of insult. Para saan yan? Segue for a torrid kissing? Come on, do it. Kung L na L ka na, edi gawin mo na. Total ipit na ipit mo na ako dito eh. May magagawa pa ba ako? Nakataas ang isang kilay niyang hamon dito. Lucas pulled his lips inwardly then smiled bitterly. Hinaplos nitong isang pisngi niya. I wanted to. Since that night I saw you. But I can't. It's enough to feel your body closer next to mine. It's enough this time. Gusto ko lang na ganito, na nakahawakan kita. You love me, though I admit that it was my fault. Hindi mo alam ang totoong nasa loob ko. You love me without a hug, not even a kiss. Didn't even let me explain. Didn't ask me either. How can I follow you if you don't want me to? Did I have any choice, Freya?
Hear me when your heart is ready. Alam ko may tamang panahon para doon. He dearly said. Ni hindi ito kumurap at nakatitig ang malulungkot na mga mata sa mata niya. Natahimik siyang bigla. Halos hindi niya maisip kung ano ba ang sasabihin niya. Natatakot siyang oras na bumuka ang bibig niya ay sabihin niyang mahal na mahal pa rin niya ito. Natatakot siyang baka niloloko siya nito. Lucas is a great actor at hindi niya alam kung alin ang totoo sa pagkatao nito. Siguro ilang panahon pa para maramdaman niya at makita ang totoo. Masisiraan na siya ng bait sa susunod na masaktan siya. Nakaligtas lang siya noong una dahil tinulungan siya ni Cecil sa New York na pumunta sa isang psychiatrist. Baka kapag nasaktan ulit siya ay matuluyan na siyang mabaliw. Nanlabo ang mga mata niya dahil sa luha. Shit, bakit ngayon pa nakaharap niyang asawa niya, siya naluluha? Bakit ngayon pa na nakikita nito? Litong-lito na siya. She gulped her own pain, but when she parted her mouth to breathe some air and tried to control her tears, bibig ni Lucas ang subalubong sa bibig niya. Not a single second passed by her for her not to shut her eyes close. Ipagkakanulo na ba siya ng sarili niyang damdamin? He started to move and claim her lips gently. Palipat-lipat ang bibig nito sa ibaba at itaas na labi niya. Parang inaaral nito ang isang teritoryo na matagal na wala at hindi malaman kung paano aangkinin ulit. Hanggang sa maramdaman niyang unti-unting lumalalim ang halik na iyon. He's becoming sensual and aggressive, which makes her feels like droning. Sabi nito hindi siya halikan bakit ginagawa na nito ngayon. She's not responding to it but she can feel his sensual tongue licking her and making tender bites. Baby. Lucas groaned as he squeezed her thigh, yet still continued kissing her intimately. Freya swallowed so hard, parang biglang bumigat ang paghinga niya. When was the last time he kissed her this way? Not even on their wedding day. Ganito ito kapusok nung una pang gabi na ipinagkanulo niya ang sarili niya dito. Noon lang at hindi na naulit pa. Kaya ba tila parang nakalimutan na niya? Nang wala pa din siyang maging tugon ay kusa na lang itong tumigil at marahan siyang ibinaba. Her knees were trembling, yet she managed to be stiff. Para siyang yun dalagitan noon nung unang makilala si Lucas at magparamdam sa kanya. Lagi siyang kinakabahan sa kabila ng katarayan at takot sa kabila ng pagiging suplada. I love you, babe. Hinalikan siya nito sa sentido at saka inayos pa ang buhok niya. You're so elegant with this hairstyle, and I'll kill every man na magtatangka maligaw pa sa'yo. We're not in a good terms but soon, we will be. I love you. I'm sorry. I love you. Anito habang walang sawa ang paulan ng halik sa may tangan niya at sa panga. Nakatunga nga lang siya at parang naputol na yata ang dila niya sa pagkaumid. Talo pa din pala siya ni Lucas. Talo na siya nito noon, talo pa din siya ngayon at dahil lang iyon sa isang halik. Isang mariin na halik sa noo ang iniwan nito sa kanya bago dinampot ang shower curtain at ikinabit sa bilog na stainless rod. Tiningnan pa niya ang kabuuan ng asawa na nakatalikod sa kanya. She suppressed herself from the urge of touching his back. She misses him. She missed him. Kahit ang daming masakit na bagay ang natuklasan niya at mga kalokohan nito habang wala siya, namimiss pa din niya ito dahil napakalambing nito noong hinuhuli pa lang ang loob niya. Sana ayun na lang ang totoong Lucas. Napakatanga na nga, siguro nga talaga niya. Pero ano bang magagawa niya kung tinatalo siya ng puso niya? Kahit nahahati ang isip niya sa dalawa kung maniniwala ba dito o hindi, ang puso niya ay buong buo ang sinasabi na dapat maniwala siya. Dahan-dahan siya naglakad palabas ng banyo nang maramdaman niya na tutulo na ang mga luha niya. Ayaw niyang makita nito na umiiyak na naman siya. Nahihirapan kasi siya. Kahit gusto niyang patawarin ay may bahagi ng pagkatao niya ang tumututol. Paulit-ulit. Kailangan ba niyang madali na sarili niya? Pakiramdam niya kasi sa pagkakataon ngayon ay hindi na niya makakayang tumalikod pa at iwan na naman ito kapag nasaktan siya. Baka magpakamartir siya, bagay na hindi niya ugali. Noon kaya niya na hindi pa ito nakikilala ni Dayan. Ngayon, hindi na. Maisip pa lang niyang iiyak ang bata, parang mauuna pa siyang mamatay. Napakahirap na ng lahat. Sana ay tulungan siya ng Diyos na makapagdesisyon ng tama. Natalihan siya nang makita ang anak na naglalakad papalapit sa kanya. Ngumiti kaagad siya pero parang hindi niya kayang lilangin si Dayan. Are you crying, me? Ha? Hindi ako umiiyak. Why? Nothing. Your face looks so worried. Kala ko nag-away kayo ni Daddy.
He's so kind po, Mommy. Kanina, wala ka pero inaalagaan niya ako. He was taking pictures of me. Nagka-meeting siya kanina sa lobby niya. I was also talking to the engineer. She corrected Diane. Yeah? They seem so very serious but I was interrupting and it was okay. Then naalala ko na sabi mo bawal yun kaya nag-play na lang ako. She smiled. Don't be jealous to him, me. I love both of you. Oo naman, anak. Daddy mo ba din siya kahit na anong mangyari? Pupuntahan mo ba siya? Tumango ito. Opo. I'll prepare the table now since your dad's already here. Kakain na tayo para makaslip ka na. Okay, me. Masaya nitong pinihit ang saradura ng pinto ni Lucas kaya tiningnan na lang niya ito. Makita lang niya itong masaya napakasaya na din niya. Kaya dapat makausap niya ang dating asawa na huwag itong paasahin sa wala. Freya was taken aback by Lucas' presence inside the room. Nanatili siyang nakatayo sa may bukana ng banyo at nayakapan niya ng mahigpit ang suot na manipis na nighties na makita ang asawa habang karga ang natutulog na si Diane. She didn't expect him to come inside her room. Hindi siya nakapag-isip na huwag magsuot ng mga medyo daring na damit. Wala lang yata sa isip ni Lucas na bawal itong pumasok sa kwarto niya. Pero dapat naisip niya na iba nga pala si Lucas. Lahat dito ay parang okay lang. Wala itong pakialam sa mundo o ano paman. Hindi naman kasi ito pumapasok ng nagdaang 2 gabi. Parati ito sa kwarto ni Diane. Nagkita sila sa labas kung magkita at hindi kung hindi. Wala din silang imikan pero kapag nasa harap ni Diane ay wala siyang magawa kung hindi pumayag sa mga gusto ng bata. But now here he is. Nasa loob ito which is supposedly the master's bedroom. Master's bedroom na hindi nila nagamit noon ni Lucas dahil siya lang ang mag-isang laging natutulog. Kung tumabi man ito sa kanya ay lalayas din kaagad at parang napapaso. Nailipat niyang paningin ang bumigat na naman ang pakiramdam niya. She's so tired, babe. Sabi pa nito sa kanya habang ibinababa ang bata sa kama. She said she wanted to sleep here. Tumango siya. He's not in his casual attire anymore. Nakapambahay na ito pero wala. Kakabit na nito ang salitang kagwapuhan na kahit yata damitan ito ng sako o basahan ay walang ipagbabago ang mukha nito at karisma. Okay naman ito sa 2 araw na dumaan. Kasabay nilang umuwi na mag-ina. Nakabuntot lang ito sa kotse nila at hindi naman umaalis ng bahay. At times has been lighting a cigarette sa labas ng bahay pero isang stick lang naman sa maghapon. Nakakatawa dahil nababantayan niya iyon at napapag-aralan. Para siyang tanga na pinakikiramdaman ng mga kausap nito sa phone at minsan kapag wala nakikisilip siya. Sira ulo na yata siyang isipin na nagsiselo siya kung may tatawag na babae. Nung unang gabi nito ay may tumawag at kaagad naman nakinan sila hanggang sa magkwento si Diane sa kanya na pumunta ang dalawa sa isang telecom company at nagpa-register ng bagong number ng cellphone. Parang lumukso pa ang puso niya nang malaman iyon. Nag-e-effort naman pala ito na wag nang makontak ng babae. Ewan lang niya kung tuloy-tuloy na. Sa Becca lang ang kanyang pinagsabihan na doon nakatira si Lucas at kilig na kilig ang bruha niyang kaibigan. Naniniwala daw kasi iyon na hindi nasasayangin ni Lucas ang ikalawang pagkakataon at malaking bagay daw ang akuin noon ng batang hindi naman alam kung anak ba talaga o hindi. Hindi siya aware na nag-exist ang ganyang klase ng relasyon na magsasama sa isang bahay kahit hindi naman magkasundo para lang sa bata. Babe, untag ng asawa sa kanya nang tila mapansin na wala siya sa realidad. I'll just fix her. Get out. She sounds so demanding. Hindi pa rin siya kumikilos sa kinatatayuan niya. Isang makahulog ang tingin ang sagot nito sa kanya. Nahalata yata nitong nagmamadali siya. Talaga, kung pwede niya lang yata itong itulak palabas ay ginawa na niya. Ayaw niya na nandoon sa loob si Lucas o nagkakasama sila sa iisang kwarto man. Nanlalambot ang mga depensa niya sa mga titig nito at mga salitang lumalabas sa bibig. At noong bagong dating ito ay sa halik nito. Naglakad siya palapit sa pintuan at kusa iyong binuksan para palabasin ang asawang hindi na naman matanggal ang mga mata sa pagkakatitig sa kanya. Parang hinuhubaran na kaagad siya nito. Hindi pa man. Nakapako ang mga mata nito sa dibdib niyang kitang-kita naman dahil sa suot niya. Kanina sa mesa habang kumakain sila ay halos hindi na niya manguya at malunok ang pagkain dahil ilang na ilang siya sa malalagkit na titig nito. Nadaig pa ang nilagyan ng isang galon na glue ang mga mata na hindi matikal-tikal sa mukha niya. Dahan-dahan ito naglakad palapit sa kanya sa may pintuan.
Matapos na maibaba si Dayan sa kama at habang papalapit ay siya naman palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. He held onto the knob while she was holding it too. Para siyang napapaso na hinihila ang kamay. Tumawa pa ito ng mahina dahil sa reaksyon niya. Pwede ba, Luke? Get out! Asik niya dito pero natigil ito sa paghakbang papalabas. What did you just call me, babe? Tila nangigislap ang mga mata nito sa katuwaan nang pumihit sa kanya. Shit, bakit ba Luke ang itinawag ko sa kanya? Inaaral pa lang niya kung paano bawiin ang itinawag dito ay kaagad na siya nitong sinunggaban na naman ng yakap sa bewang. Wala siyang nagawa kundi itukod ang dalawang kamay sa dibdib nito para hindi sila tuluyang magkadikit. Pero ano bang silbi ay dikit na dikit ang ibabang parte ng katawan nito sa kanya? She can actually feel his arousal. Ngayon lang ba yun o kanina pa? You called me Luke. You can't deny it. Anito at pilit na tinitingnan ang mukha niyang halos iyukunan niya. Para bang ang laking bagay dito na tawagin niya ito sa palayo nito. Siguro dahil talagang yun naman ang tawag niya dito noong hindi pa sila magkagalit. Well, that was babe, actually, but it vanished. That's what she used to call him when she was still his girlfriend. She doesn't know how to withdraw her word. She said it and he clearly heard it. And why the hell it's just so happened that it slipped through her mouth? Was it really her mouth? Or was it her heart? Napilitan siyang salubungin ng titig ni Lucas. Bibigyan mo na ba talaga ako ng second chance, baby? In ba yun? Maso yung tanong nito sa kanya at walang humpay na ikinikiskis ang ilong sa noon niya. Kaya parang may anghel na naglalambitin sa talukap ng mga mata niya at gusto niyang mapapikit. Parang napipina naman si Freya. Hindi niya malaman ang isasagot niya kay Lucas. Hanggang sa bumuka na ang bibig niya dahil sa pagkatuliro. Natatakot ako. Sa wakas ay nasabi niya. Kasabay noon na nalalambot na ang lahat ng depensa niya. Her tears broke again. You hurt me and rejected me. I felt like I didn't exist at all during that time. You made me feel unloved and unneeded. Tapos may babae ka. Pinagpalit mo ko sa iba. Girlfriend mo pa lang ako, may queen ka na. Do you know how much it hurt me, Lucas? You killed every single part of me. And it wasn't because of Diane. I perhaps didn't make it. Muntik ako masiraan ng bait, alam mo ba? Alam mo ba yun? Inisip mo man lang ba yun nung niloloko niyo ako na queen? Ng lahat ng mga babae mo? May nahon ang boss niya at walang kasing hina. Her tears speak for her untold part. Ang sakit ng kalooban niya na paulit-ulit na pumapatay sa pagkatao niya araw at gabi. Tuwing may isip niya na kapag gumugulong ba ang asawa niya sa kama at kung sino mga babae nito, ay nakakaramdam man lang ba ng pagkakakonsensya? Nasasaktan man lang ba ito para sa kanya? I'm sorry, baby. Though perhaps it isn't enough. Wala naman akong maisip na sabihin. Totoo naman na sa una, ang plano ko'y paibigin ka lang. Pero wala si Queen habang may tayo. Inaamin ko na may mga babae nang umalis ka. Dahil sinubukan ko nang magmahal ng iba. Ilang taon kang wala pero wala din. Amin ito na nagpatigas ng panga niya kaya pinutol niya kaagad. Damn you! Just love is just once as she sobbed. Kung gaanong kasakit na marinig galing sa bibig nito iyon ay hindi niya mawari. Mas masakit pala na aminin nitong sumubok ito na ibaling ang atensyon sa iba habang siya'y hindi niya magawa. Lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya kasabay ng pagbuga ng hangin. But it didn't go that way, babe. Believe me. Please believe me that I love you before you even knew it and before I even said it. Hinawakan nito ang magkabilang parte ng mukha niya at pilit na inaangat, patingin sa mukha nito. Saka pinahid ang lahat ng mga luha niya. Nakahapong napasandal siya sa pader. Ang hirap mong paniwalaan, alam mo ba yun? Pero mas mahirap, alam mo? She swallowed. Just to make myself believe that I don't love you anymore because I still do. Though I don't want to. Umiling siya dahil sa disappointment sa sarili niya sa kamaras na pinahid ng mga luha. Tanga talaga siya, pero hindi na niya kayang magmatigas. She wasn't born with a cold heart, as hard as a rock. She's soft and fragile and she molds easily. At kahit balutin siya ng hinanakit at sakit, hindi maiaalis na siya pa rin ang Freya
na pinalaki sa pagmamahal ng mga magulang niya. Freya, Lucas uttered as he crossed the gap between them. Napangiti ito sa sinabi niya at walang babalang sinakop na lang ang mga labi niya. Hawak siya sa mga panga. She just let him. Still there's no response from her pero hindi niya ito pinigilan. She was thrown when his kisses deepened. Nararamdaman niya ang mapupusok na paggalaw ng mga labi nito sa labi niya. Even his tongue was quiet, being playful inside her mouth, na parang inaari siya at wala nang iba na dapat pa ang gumawa ng ganoon sa kanya. I'll never lose it this time. We can talk further kapag gusto mo magtanong. Magpapaliwanag ako, babe. I'll answer every question you have in your mind. At hindi mo pagsasisihan ng pagkakataon na ito. Never again, baby. Never. Bulong nito sa labi niya. Sana nga. Wala siyang maapuhap na sagot kundi isang marahan na tangulang. Ang 6 na taon na nakaya niyang wala ito ay nasira lang ng halos 2 linggo niyang pamamalagi sa Pilipinas. Her walls broke. Halos angatin siya nito sa sahig nang yakapin siya ng mahigpit at pinaulanan ng halik sa leeg at balikat. Pigil pa niya ang kamay at mga braso na yakapin din itong pabalik, but she involuntarily wrapped her arms around his neck. Lalong dumiin ang pagkakayakap dito sa kanya na halos kadurog na niya, pero gusto niya iyon. Isa yung bagay na hindi niya naramdaman noon. Now, she feels that he needs her. Please don't hurt me again, Lucas. I'm still in the process of letting go of the past, said Freya and leaned her head on his shoulder, gathering enough strength. No, I will not, baby. I swear. I promise. He huskily uttered between his breath. She could feel his fast heartbeat. Kinakabahan din mga asawa niya. Siya man ay kinakabahan din. Natatakot pa din siya pero gusto niyang sumubok ulit. Kung papagpaniwalain niya na para lang kay Dayan ang desisyon niya, hindi siya nagpapakatotoo. Para din iyon sa sarili niyang wala namang ibang gusto kung hindi ito lang. Sana lang this time ay totoo ito at hindi siya naloloko. Sana ay handa na talaga siya at hindi niya araw-araw na ungkatin dito ang lahat ng mga pagkakamali nito sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti ito sa kanya. Masuyo, tapos ay para itong naluluha habang tinititigan ang mukha niya. Thank you. Habang tinitingnan kita sa araw-araw nang dumating ka, nakikita ko kung gaano ko katanga. Galit lahat ng mga Rosales sa akin, lalo na ang kakambal mo. Pero tanggap ko. I also understood why they never told me where you are. Akala mo siguro wala akong ginawa para makita ka. Pero hindi ka talaga mahanap ng mga inutusan ko. Rosales ka talaga. Lucas chuckled and Freya just smiled inwardly, bowing her head. Nasa Amerika lang naman siya pero siniguro niyang walang maiiwang traces ng kanyang paglipad papunta doon. Napakadali noon para sa kanya dahil may sarili silang airport. Sleep now, babe. Gusto mo? Tabi tayo? She rolled her eyes. Just kidding. This is more than enough for me. I love you. Pagkasabi noon ay mariin siya nitong hinalikan sa noo, saka ito umalis sa harap niya. Parang may kung anong nadagdag sa gaan ng kalooban ni Freya sa mga sandaling iyon. Pero kasama noon ang dasal na sana'y hindi na siya nagkamali ngayon. Napangat ng mga kilay si Freya habang papunta sa kusina nang makita ang bulto ng katawan ni Lucas na nakatalikod sa electric range. He's wearing a boxer and a pink apron. Really? Nagluluto ba ang asawa niya? Marahan siyang lumapit dito at tumayo malapit sa counter. Lumingon nito saglit sa kanya at ngumiti ng simple pero ubod ng ganda. One of his many assets, his killer smile na lumalabas ang mapuputit pantay-pantay na ngipin sa mapupula nitong mga labi. Malamang dapat kapag artista ay may kakambal na makamatay ng ngiti talaga. Iyon ang sikreto. Sikreto ng mga gwapo, sabi nga ni James Reid. Good morning, babe. Bati pa nito sa kanya na simpleng ngiti lang ang isinagot niya. Nagawa niyang suklayin ng daliri ang maikling buhok na lalong ikinalaki ng ngiti ni Lucas. His eyes showed deep admiration while looking at her. Kaya naman parang natigilan pa siya. Nailang kasi siya sa titig nito. Really pretty and beautiful. Bulong pa nito. Kagabi lang nagkasundo na sila at nakakatuwa namang isipin na hindi naman nag-take advantage ang mister niya sa sitwasyon.
Pagkatapos naman siyang yakapin ay lumabas naman na ng kwarto para bumalik sa guest room. Pero ngayon ay parang naiilang siya dito. Unlike when she freshly arrived from US wearing her mask of arrogance and sassiness. And now, if she's getting it right, he's cooking breakfast for them. Nahihirapan ka na ba sa buhay mo dito? Maluwag ang daan papalabas. Masungit na turan niya sa asawa na sa halip na mapikon ay napahalakhak sa kanya. I think I'm enjoying my life here. Making breakfast for my daughter. Lihim siyang napairap. Si Dayan lang pala ang ipinagluluto nito. And for my wife, of course. Pahabol nito sa kanya. Tampo agad. Wisit. Pakiramdam niya pulang-pula mga pisngi niya. Starting over again, siguro ngayon ang theme song nilang dalawa. But, is it also part of being a daddy? Suddenly ay bigla may pumasok na tanong sa isip niya habang pinagmamasdan nito. Kung ilang babae kayang pinagluto nito noong wala siya. Pero nung maramdaman niya na parang sumisikip na naman ang dibdib niya, ay pumiling siya ng marahas. At least, it may help her erase what's in her mind. Hindi kasi maganda. Nakipag-ayos na siya dito pero kung ano-anong iniisip niya. Napatungo siya habang nakasandal sa may counter at magkasaliko pa mga braso sa dibdib niya. He freed a heavy sigh. It's so hard to forget about the past but she's trying her best. Forsake. Kaagad na nawala mga inhibisyon sa utak niya nang maramdaman ang labi ni Lucas sa noon niya. Mariin. Kaagad siyang napapikit. Don't fret. Wala akong ipinagluto na iba. It's only you and Dayan. Sabi pa nito kaya umawang ang bibig niya. Mind reader ba ito para mahulaan ang laman ng maruming utak niya? Tumaas lang ang isang sulok ng labi nito sa kahinaplos ng hinlalak ang pisngi niya habang hawak sa isang kamay ang plato na may laman ng fried sliced ham. Ham lang naman pala na pinirito. Proud na salitang cook. Silly wife, masyadong salosa. I can see the questions in your eyes, though you may never speak. We may not live together for that long, but I know you better because I love you. Sabi pa nito pero hindi siya umimik, kaya tumalikod na lang ito para ilagay sa mesa ang pagkain. Sinong hindi magsiselos? Her eyes unintentionally followed him. She's staring at his sexy butt and well-defined thighs and legs. Fit pa din ang asawa niya hanggang ngayon talaga. Isa pa kasing tirahan nito noon ay gym kaya walang duda na maganda ang katawan. Parang natuod na siya sa kinasasandalan niya at hindi na siya makaalis pa habang nakatitig. Tumikim siya ng may maalala. Look. Umeko ang malambing na boses niya doon kaya napangiti pang asawa niya nang lingunin siya. Lucas, I mean. Bawi niya kaya ang ngiti ni Lucas ay nauwi sa tawa. Ano ba? Dahil pa niyang bata. Para siyang tanga. Well, she's still young. Maaga lang yata siyang nag-mature pero nandoon pa rin paminsan-minsan ang batang isip niya, lalo na kapag kasama niya ay ang papa niya. Naglakad ulit pabalik sa pwesto niyang asawa matapos tanggalin ang apron at isinabit sa gilid ng ref. Ano ba yun? His arms braced at the edge of the granite counter. Napapagitnaan siya ng mga iyon and even bent his body a little bit para magpantay ang mga mukha nila. Palipat-lipat ang mga mata nito sa bibig at mata niya kaya naman hindi pa siya kaagad na nakapagsalita. Malamang nga kung hindi ito ang nagdadala sa sitwasyon ay parehas na silang napipipi at napapanisan ng laway. Thanks for his undenying sense of humor. Okay lang ba na ikaw mag-asikaso kay Dayan? Maga kasi ako ngayon sa mga Monte Carlo. Anya, parang ang dating tuloy ay ipinapaalam niya dito ang mga schedules niya at ang trabaho niya para sa araw na ito. O mas tamang sabihin na nagpapaalam siya. Luke's facial muscles tightened. Bigla na lang siya ditong niyakap at pinagduldulan ang katawan niya sa katawan nito. Ni wala siyang nagawa kundi ang mapayakap sa balikat ng asawa. Nagsalubong pa mga kilay niya. Bakit? Takang tanong niya. I'll kill that moron. Seryosong sabi nito. Si Zach ang tinutukoy nito na noong unang makita ay parang gusto ng lunukin ng buo. Lalong umarko ang mga kilay niya at humahango siya dahil sa sobrang higpit ng yakap nito. Sino? Si Zach? He's a client, Lucas. Hindi mapigilan na paliwanag niya rito. Nakakatawa dahil bakit naobliga siyang magpaliwanag samantalang ito nga ang babaero? Takot ba ito na mangyari dito mga kalokohan na ginawa nito noon sa kanya? Takot sa sariling multo ang asawa niya. Takot din ito sa kapwa magnanakaw. I don't fucking care. Pipilipitin ko ang leg niya. Anito at may kadiinan na sinako pa mga labi niya. Shit, she cursed in her mind when his big hands
held a grip on her butt and pressed her more towards his body. Lumalabas na ang pagiging aggressive ni Lucas. Hindi ito ganito kaklingi at kaagresibo noon. Totoo nga yatang mahal na siya nito ngayon. Kaya ang isipin pa lang na may ibang nagpapapansin sa kanya ay umaakto na kaagad ito na parang sanggano.